Hallelujah. Thank you, Lord, para po sa salita ng Diyos. Tulungan po tayo at samahan ng Panginoon ngayong gabi. Bigyan niyo lang po ako, amen, ng oras, amen, para po sa pangangaral ng salita ng Diyos. Thank you, Lord. At hayaan po natin na tayo po ay kausapin ng Panginoon sa tulong at sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Amen. Praise God. Ngayong gabi, Daniel chapter 1. Daniel chapter 1. Daniel chapter 1. Meron pong kwento ng isang mangangaso o hunter. Amen? Mangangaso o hunter. Ito po yung mga ano tawag dito? Yung mga pumapatay ng hayop. Amen? Meron kwento ng isang mangangaso o hunter ang pumunta sa gubat para manghuli at pumatay ng oso. Amen? Papalapit na kasi ang taglamig o winter at gusto nitong mangangaso na gumawa siya ng coat. Amen? Ito yung makapal na jacket na pang winter. Na yung coat ay gawa sa balat ng oso. At hindi naman natagalan, nakakita nga itong mangangaso ng isang oso. Amen? Dali-dali niyang tinutok ang baril niya at sinimulang asintahin yung oso. Amen? Pero biglang nagsalita yung oso. Nagsasalita pala ang oso. Amen? Kwento lang naman ito, mga kapatid. Amen? Sabi ng oso, dun sa mangangaso, sandali lang. Bakit mo ko gustong barilin? Sabi ng oso, dun sa mangangaso. Sumagot naman yung mangangaso, dahil magpapaglamig na. At nagsisimula na akong lamigin, nararamdaman ko na ang lamig ng winter. Kaya kailangan ko ang iyong balat para gawing coat. Amen? At sumagot naman yung oso. Sabi ng oso, nagugutom ako. Bago mo gawin yan, sabi niya sa mangangaso, baka pwedeng mag-usap muna tayo at gumawa ng isang kasunduan. Gumawa daw ng isang kasunduan. At pumayag naman ngayon yung mangangaso. Amen? Sa huli, nakuha ng mangangaso ang balat ng oso, pero nakain din ng oso ang kanyang hapunan. Yung hapunan ng oso ay yung mangangaso. Amen? Ang aral po sa kwento na gusto ko pong iparating sa bawat isa. Amen? Listen mga kapatid, mahalaga ito. Amen? Ang lesson po o ang pangangaral ngayong gabi ay yung tinatawag na compromise. Compromise. Sino po sa inyong pamilya sa salitang iyon? Sabi po sa ilang mga kahulugan, kinuha ko po, amen, hallelujah, sa mga dictionary, sa internet, ang compromise daw, tatagalogin ko na lang, isang pag-aayos o kasunduan ng hindi magkaunawaan na panig na nagbibigay ng ilang mga kahilingan. O parang yung oso at saka yung mga ngaso. Sabi naman sa Cambridge Dictionary, ito ay kasunduan sa isang pagtatalo kung saan binabawasan ng mga taong sangkot ang kanilang mga hinihingi o binabago ang kanilang opinyon upang sumang-ayon. O sige, ganito na lang. Hindi kasi tayo magkasundo eh. Ganito na lang gawin ko, ganito na lang ang gawin mo para patas tayo, para magkasundo na tayo. Sabi naman ng Oxford Dictionary, amen, ang compromise daw ay tanggapin ang mga pamantayan na mas mababa kaysa sa kanais-nais o kinakailangan. Ang compromise, mga kapatid, sa madaling salita ay pagsang-ayon sa hindi tama. Compromise. Ang compromise ay pakikihalubilo sa hindi dapat. Ang compromise, mga kapatid, ay pakikisama sa hindi mabuti. Amen. Naunawaan niyo po ba? Amen. Ipapangaral ko po ito, sayang mga kapatid. Amen. Hallelujah. Ito sana ay para sa mga estudyante ngayong gabi sapagkat nagsimula na ang pasukan. Amen. Hallelujah. At syempre, dahil pasukan na, amen, makikipag-usap kayo. Sino dito ang mga estudyante? Amen. Makikipag-usap kayo ngayon sa inyong mga kaklase. Makikisama kayo ngayon. Amen? Makikipagkaibigan kayo. Amen po ba? Amen. Sa lahat ng mga kabataan na narito. Subalit, pakinggan ninyo ito, mga estudyante. Kailangan mong ingatan ang iyong puso.
Amen? Amen. Dahil kapag hindi ka nag-ingat, ay pwede kang mahulog sa tinatawag na compromise. Amen? Na baka hindi mo namamalayan ay kabilang ka na sa kanila. Kabilang ka na sa kanila na mali at hindi mabuti ang ginagawa. Tandaan mo ito. Amen? Hallelujah. Ito po'y para sa lahat. Iba na tayo sa mga hindi mananampalataya. Ulitin ko, iba na tayo sa mga hindi mananampalataya. Sino dito tumanggap sa ating Panginoong Hesus? Amen? Mga kapatid, sa lahat ng mga tunay na tumanggap sa ating Panginoong Hesus, dapat iba na ang takbo ng iyong pag-iisip. Iba na dapat ang mga lumalabas sa iyong bibig. Iba na dapat ang ating pamumuhay. Hindi na tulad ng dati. Hindi na tulad ng isang hindi mananampalataya. Bakit, Pastor? Dahil nga tinanggap na natin ang Panginoong Hesus. Sabi nga sa 2 Corinthians chapter 5, verse 17, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. Ang lahat ay naging bago. Ang ating puso, ang ating isipan, ang ating labi, ang ating pamumuhay ay nabago na. Yun ang sabi. Ang sino mang na kay Kristo ay isang bagong nilalang na. Amen? Ngayong gabi mga kapatid, amen, bagamat ito ay para sa mga papasok na sa mga paaralan, pero hindi lang po ito pang estudyante. Kundi ito din ay para sa mga nagtatrabaho. Ito ay para din sa mga magulangin na meron kayong mga kapitbahay. Amen? Meron tayong community sa ating lugar. Amen? Sapagkat, kapatid ko sa Panginoon, ang compromise ay nasa lahat ng lugar. Ang babasahin nating kwento sa Bible ay tungkol sa 4 na magkakaibigan, amen, na hindi sila nag-compromise sa utos ng hari. Basahin natin, Daniel chapter 1, verses 3 to 9. At inutusan ng hari si Aspenaz na pinuno ng kanyang mga eunuko na dalhin ang ilan sa mga Israelita na mula sa lahi ng hari at sa mga maharlika, mga kabataang walang kapintasan, makikisig at bihasa sa lahat ng sangay ng karunungan, may taglay na kaalaman at pangunawa, at may kakayahang maglingkod sa palasyo ng hari. Ituturo sa kanila ang panitikan at wika ng mga Kaldeo. Amen? Ang hari ay nagtakda sa kanila sa araw-araw ng bahagi mula sa pagkain na kinakain at alak na iniinom ng hari. Sila'y tuturuan sa loob ng 3 taon upang sa katapusan ng panahong iyon ay mailagay sila sa bulwagan ng hari. Verse 6, kabilang sa mga ito ay sina Daniel, Hananias, Mishael, at Azarias. Sila yung 4 na magkakaibigan. Amen? Mula sa lipi ni Judah. Binigyan sila ng pinuno ng mga eunuko ng ibang pangalan. Si Daniel ay tinawag na Belteshazzar, si Hananias ay tinawag na Shadrach, si Mishael ay tinawag na Meshach, at si Azarias ay tinawag na Abednego. Ngunit, verse 8, ipinasya ni Daniel na hindi niya durumisan ang sarili sa pamamagitan ng bahagi ng pagkain mula sa hari o ng alak man na kanyang iniinom. Kaya't kanyang hiniling sa pinuno ng mga eunuko na pahintulutan siyang huwag dumisan ang kanyang sarili. Verse 9, at pinahintulutan ng Diyos na si Daniel ay tumanggap ng linap at habag mula sa pinuno ng mga eunuko. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming pong salamat ngayong gabi. Pagpalain mo, Diyos, ang gawain ito. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga natitirang oras sa pangangaral ng iyong salita. Personal kang mangusap sa bawat isa, O Diyos, sa lugar na ito. At mangusap ka rin, Panginoon Diyos, sa makakapanood, Panginoon, ng online service, Panginoon Diyos, sa pangangaral na ito. Maraming pong salamat. Tulungan mo kami, O Diyos, na maingatan namin ang aming puso, Panginoon Diyos, katulad ni Daniela, Panginoon Diyos, na huwag kaming pumayag, Panginoon, na kami, O Diyos, ay madungisan ng mga bagay ng sanlibutan at ng kasalanan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Nangangaral po ko ngayong gabi. Do not compromise. Do not compromise. Amen? Sa Tagalog ay, huwag kang makikiayon. Sa Tagalog ay, huwag makikipagkasundo sa gusto nila.
Amen? Amen. Hallelujah. Una po natin pag-usapan ngayong gabi mga kapatid, the pressure to compromise. Amen? Ang panggigipit para makiayon. Ang panggigipit para ikaw ay makipagkasundo sa kanila. Amen? Dito po sa ating binasa mga kapatid, ang Babylonia, amen, ito po'y kalaban ng bayan ng Diyos. Kaya lang, nasakop ng Babylonia ang Juda. Ang Juda po ay bayan ng Diyos. So, ang mga taga-Juda po dito ay naglalarawan sa mga mananampalataya. Sino mananampalataya ngayong gabi? Amen. At ang Babylonia, mga kapatid, na sumakop sa Juda ay naglalarawan naman sa sanlibutan. Mga kapatid, nais ko sabihin sa inyo na ang sanlibutan na ating ginagagalawan ngayong gabi ay ang modern Babylon. Amen? Dito sa ating tagpo na ating binasa. At tayo po ngayon ay nasa sanlibutan. Amen? Lahat po tayo ngayon, nasa sanlibutan pa tayo. Amen po ba? Amen? Kaya bawat isa po sa atin dito ay hindi po exempted sa compromise. Amen? Hindi mo pwedeng sabihin na ako'y matagal ng mananampalataya, hindi natatalab sa akin ang pakikipagkompromiso. No, mga kapatid. Amen? Kahit sino, kapag hindi ka nag-ingat, pwede kang mapasukan o maimpluwensyahan ng mga bagay sa sanlibutan. Amen? Pwede tayong mapasukan, maimpluwensyahan ng mga pananaw, ng mga opinyon, at ng mga katuruan ng sanlibutan. Amen? Pwede tayong baguhin ulit o ibalik tayo sa dati nating buhay o kalagayan. Ang unang gustong baguhin sa atin ng sanlibutan ay ang ating pag-iisip. Una, gustong baguhin ang sanlibutan ang iyong pag-iisip. Kung paanong mag-isip ang isang Kristiyano na. Daniel chapter 1 verse 4, mga kabataang walang kapintasan, makikisig at bihasa, sa lahat ng sangay ng karunungan, may taglay na kaalaman at pangunawa, at may kakayahang maglingkod sa palasyo ng hari. Amen. Ito yung kukunin natin ngayon. Ituturo sa kanila ang panitikan at wika ng mga Kaldeyo. Ang mga Kaldeyo, ito yung mga tawag sa mga tao sa Babylonia. Sila yung mga taga-Babylonia. Amen? Nang masakop ng Babylonia ang Juda, nag-utos ang hari, si Haring Nebuchadnezzar. Siya ang hari. Amen? Sa tagpong ito. Amen? Na magdala ng mga kabataan mula sa Juda, papunta sa Babylonia, at doon sa Babylonia ay tuturuan sila. Sabi, ng panitikan at wika ng mga taga-Babylonia. Gaya ng sabi ko kanina mga kapatid, ang Babylonia ay larawan ng sanlibutan sa panahon natin. Tayo din, alam niyo ba yun mga kapatid, tayo din ay gustong turuan ng sanlibutan. Amen? Turuan ng mga bagay ng sanlibutan, turuan ng prinsipyo ng sanlibutan, at turuan ng kaisipan ng sanlibutan. Amen? Na ang kaisipan ng sanlibutan, mga kapatid, ay iba. Pakinggan mo ito. Ang kaisipan ng sanlibutan ay iba at salungat sa sinasabi ng salita ng Diyos. Amen? Kaya lang, ang problema, mga kapatid, ay may mga tao, kahit mananampalataya na, amen, na bumibigay at naaakit pa rin sa pananaw at turo ng sanlibutan. Dahil sa tatlong kadahilanan. Una, para sa kanila, mas masaya, mas magaan, at mas maganda ang turo ng sanlibutan. Ha? Hindi pwedeng tumaya sa loto? Yung pa naman ang magpapayaman sa akin. Di ba, mga kapatid? Amen? Ano ba yan dyan sa church na yan, the Potter's House? Hindi daw pwedeng mag-boyfriend? Hindi daw pwedeng mag-girlfriend? Bakit naman yung kapitbahay namin, grade 4 pa lang, may boyfriend na? Bakit dyan sa church? Ang OA naman ng church na yan. Amen? Katunayan, yun nga, doon sa, nagkwentuhan kami dito, may mga nagtitinda ng mga gulay noon, dyan sa mismong gilid ng tulay, nandoon kasi, di ba, dyan sa may tulay ng Pateros, di ba? May mga vendors dyan noon, na doon sila nagtitinda sa mismong, sa mismong tulay. Amen? Wala silang pakialam kahit harangan nila yung daanan ng mga tao. Kasi doon sa pwesto na yun, doon mas mabilis at malaki ang kita. Pero yun ay bawal. Tama po ba?
Ganon ang compromise, mga kapatid. Amen. Mas maganda, mas magaan, amen, mas masaya, amen, ang turo ng sanlibutan. Ayos lang kahit bawal. Amen. Pangalawa, kaya may mga tao na bumibigay sa compromise dahil gigipitin kanila. Kaya ipipressure, kapag hindi ka sumama sa amin, magkalimutan na tayo. Hindi ka na namin papansinin. Amen? Hallelujah. Ginigipit ka hanggang sa mapapayag ka nila. At pangatlo, amen, bobombahin ka ng bobombahin ng mga turo ng sanlibutan. Paulit-ulit nilang sasabihin sa'yo, paulit-ulit nilang ituturo sa'yo ang mga pananaw at kaisipan ng sanlibutan hanggang sa'yo na ang yakapin at paniwalaan natin. Amen. Sabi nga mga kapatid ng isang komentarista ng Bible, si Kenta Hughes, ang sabi niya ganito, amen, the pressure on Christians to change their thinking today comes from the media. Amen. Ang pressure daw sa mga Kristiyano ngayon na baguhin ang kanilang pag-iisip ay nagmumula sa media. Lalo na sa panahon natin mga kapatid, grabe ang laganap ng social media. Halos lahat, naniniwala ko, halos lahat ng mga taong kaharap ko ngayong gabi, may Facebook kayo. Tama ba ako o tama ba ako? Amen. Amen. Yun ay social media. Amen. Mga kapatid sa ating Panginoon, hallelujah. At yun nga, nakakalungkot pa minsan, maraming oras natin nakatutok tayo sa cellphone. Amen. Ang tanong ngayong gabi mga kapatid, kapag ikaw ay nakatutok na sa iyong cellphone, ano ang pinapanood mo? Ano ang pinakikinggan mo? Ano ang binabasa mo? Amen? Bakit ko itinanong, Pastor? Dahil yon ay pwedeng maka-impluwensya sa iyo. Sa iyong mga pinapanood, sa iyong mga pinakikinggan, at sa iyong mga binabasa. Ang mahalagang tanong ngayong gabi, mga kapatid ko sa Panginoon, yun ay ayon pa ba sa salita ng Diyos? O baka yan ay turo na ng sanlibutan? Amen. Amen po ba? Amen. Sabi pa dyan, as well as from teachers. Biruin nyo mga kapatid, pati daw ang ating mga guro sa ating paaralan. Ngayon ay pasukan na. Mga kapatid, amen, sa mga magulang na narito. Amen, abala kayo sa trabaho. Pero may duty tayo na bantayan ng ating mga anak. Amen, bakit? Baka kasi iba na tinuturo sa kanila ng mga teacher nila sa paaralan. Turo na ng sanlibutan. Amen po ba? Pero po nakakalungkot. Pati sa school, nakakapasok na ang turo ng sanlibutan. Amen? Ito bang sabi ni Kent Hughes, mga kapatid? Ito, medyo mabigat ito. Sabi pa niya, our society is trying to change our thinking about homosexuality. Calling it an alternate lifestyle. Mga kapatid, itong mundong kinagagalawan natin, binabago ang kaisipan natin sa kabaklaan at pagtotomboy. Sa panahon natin ngayon, mga kapatid, amen, tanggap na sila ng ating lipunan. Natutuwa pa ang mga tao sa kanila. Di ba? Merong isang ano ngayon? Yung isang host, di ba? Ang tawag sa kanya ay ganda, pero lalaki yun. Amen po ba? Amen. Pero, yun ba ay sa Diyos? Hindi. Nandiyan pa po ba kayo, mga kapatid ko sa Panginoon? Amen. May pagdiriwang pa sila itong buwan ng June, Pride Month. Ang aral nga pa about pride. Amen. Hallelujah. Ikaw, kamusta ka kapatid ko sa Panginoon? Anong pananaw mo sa homosexuality? Salita ng Diyos, turo ng sanlibutan. Amen. Hallelujah. At ito ang mas nakakalungkot, mga kapatid. Ang mga pananaw at turo ng sanlibutan ay nakakapasok na sa loob ng church. Amen? Sa Amerika, ito ay Christian church. Ang tawag sa kanila ay Presbyterian. Baka narinig nyo na sila. Amen? Actually, sa Amerika ata, ay sila ang pinakamalaking kapulungan ng Christian church. Ang kanilang fellowship ay nasa 200 years old na. Pinuin mo yun kung gaano katagal na sila. Ang kanilang fellowship,
200 years old na. Ganun na sila katagal. Amen? Kaya lang, nakakalungkot na balita, mga kapatid, noong 2014, amen, tagal-tagal na ito, sila ay nagbago ng kanilang doktrina patungkol sa pag-aasawa. Amen? Sa marriage. Sabi nila, ang pag-aasawa ay hindi na lang sa pagitan ng lalaki at babae, kundi sa pagitan na lang ng dalawang tao. Pero not specifically, male and female. Pagitan na lang ng dalawang tao. Ibig sabihin, mga kapatid, hallelujah, tinatanggap na nila na ang pag-aasawa ay pwedeng lalaki at lalaki. Babae at babae. Christian church ito. 200 years old na ang kanilang fellowship. Pero tinatanggap na nila ang mga kaisipan na turo ng sanlibutan. Papasok na sila sa church. Pumapayag na silang magkasal. Amen? Groom, you may kiss the groom. Kakalito, di ba mga kapatid sa ating Panginoon? Amen? Yun nga, nahahaluan na. Praise God. At ang dami pa mga kapatid na mga turo ng sanlibutan na hindi ayon na, amen, sa salita ng Diyos. Amen? Hallelujah. Isisingit ko lang ito. Maliit lang ito, pero mga kapatid, hallelujah, ang pangangaral ngayon ay do not compromise. Sa lahat ng mga lalaki na narito, hindi nakakapogi ang paghihikaw. Sabi ko, hindi nakakapogi ang paghihikaw. Amen. Amen? Amen. Alam niyo ba sa Bible ang naghihikaw, alipin? Hahanapin ko sa inyo yung tagpo na yun sa Old Testament. Ang hinihikawan sa Old Testament, mga alipin. Amen? Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Hallelujah. Pati yung mga pagtatato. Amen? Hindi yun sa Panginoon. Amen po ba? Hindi yun nakakapogi din. Amen? Ikalawa, na gustong baguhin sa atin ng sanlibutan, yung ating pamumuhay. Pag-iisip, pamumuhay. Ang apat na magkakaibigan sa ating kwento ay mga Israelita mula sa bayan ng Diyos. Ang kanilang pamumuhay ay ayon sa kaugalian ng mga Hudyo. Kaya lang, ito nga, nang masakop ng Babylonia ang Juda at dinalang bihag ang ilan sa mga kabataan, amen, gusto sila kayong pakainin ng pagkain ng hari. Daniel chapter 1 verse 5. Ang hari ay nagtakda sa kanila sa araw-araw ng bahagi mula sa pagkain na kinakain at alak na iniinom ng hari. Sila'y tuturuan sa loob ng 3 taon upang sa katapusan ng panahong iyon ay mailagay sila sa bulwagan ng hari. So nandito mga kapatid, yung mga kabataan na dinalang bihag sa Babylonia, pakakainin sila ng pagkain ng hari. Kaya lang mga kapatid, may problema kasi ang pagkain ng hari. Sa kaugalian ng mga Hudyo, ayon sa batas ni Moses, pag binasa nyo ang Exodus, Leviticus, Numbers mga kapatid, marumi sa kanila ang karne, lalo na ang baboy. Amen po ba? Amen. Kaya nung sabi nung mga Israelita na din, pakakainin tayo ng karne. Hindi natin ginagawa yan sa Israel. Marumi sa amin yan. Marumi. Amen? Tapos ayon pa sa ilang mga pag-aaral, may kaugalian ng mga taga-Babylonia na ang pagkain ng hari, bago dalhin sa hari, ay ihahandog muna nila sa Diyos-Diyosan nila. Bago nila dalhin sa hari para kainin, ihahandog muna nila sa mga Diyos-Diyosan sa Babylonia. Amen? Ngayong gabi mga kapatid, ito rin ang gustong gawin sa atin ng sanlibutan. Ang pamumuhay natin ay maging gaya ng pamumuhay nila. Amen? Hallelujah. Diba? Kapag may problema ka, amen, iinom mo lang yan ng beer hanggang sa makalimutan mo ang problema mo. Pero hindi yung totoo mga kapatid. Amen? Ang totoo ngayong gabi, ikaw ang nakakalimot sa problema, pero ang problema hindi nakakalimot sa iyo. Amen po ba? Amen. Amen? Ano pa, mga kapatid, na gustong baguhin sa atin? Amen? Huwag mo na ibalik ang sobrang sukli. 5 piso lang naman yan. Okay na yan. Sino po sa inyong gano'n? Huwag mo na itaas ang iyong kamay. May altar call na lang mamaya. Pastor, grabe naman, pati ba naman yun? Ang liit na bagay na lang nun.
₱5 lang yun, pastor. Yun nga ang compromise, kapatid ko sa Panginoon. Pinapayagan natin ang maliliit na mali na makapasok sa ating buhay. Binababa natin ang pamantayan ng katuwiran at ng kabanalan. Yung mga salitang okay lang yan, pwede na yan, ayos lang yan, yun yung mga salitang compromise. Ay, pwede na yan. Maliit lang naman, ₱5 lang naman yung sobra. Bakit ko pa isusole? Ay, konting shot lang naman. Isa lang naman, hindi naman ako malalasing. Compromise yun. Amen? Ngayon lang naman ako manunood ng ganito. Amen. Hindi naman ako kita ni pastor. Compromise yun, kapatid ko sa Panginoon. Amen? Alam nyo sa ating kwento, kung tutuusin, pwedeng sabihin ni Daniel, pagkain lang naman ito Amen, maliit na bagay. Kaya kakainin ko na ito. Tapos isa pa, tignan mo, ang sarap-sarap tignan itong karne na ito. Di ba? Pwede niya sabihin sa akin tatlong kaibigan, di ba? Wala na tayo sa Israel. Ito na yung ating pagkakataon, di ba? Matagal na tayo naku-curious sa lasa ng baboy. Kainin na natin ito. Pero hindi, mga kapatid, mamaya babasahin natin, hindi pumayag si Daniel na kainin ang pagkain ng hari kahit na maliit na bagay lang yun. Amen. Alam niyo kung bakit ganoon si Daniel, mga kapatid? Dahil alam ni Daniel, at yun din ang sabi ng Bible, pakinggan mo ito, ang tapat sa maliit ay magiging tapat sa malaki. Amen. Pero hindi tapat sa maliit, hindi rin siya magiging tapat sa malaki. Amen. Kaya kung kaya natin mag-compromise sa maliit na bagay, mga kapatid, madali sa atin ang mag-compromise sa mas malaking mga bagay. Amen. Yung maliit lang, pinapayagan mo pumasok. Pag dumating ang mga mas malaking mga kasamaan, kasalanan, mga kapatid, madali tayong bibigay. Kasi yung maliit nga lang, hindi na natin mapigilan. Amen. Amen po ba? Kaya sa bawat isa po na narito, huwag tayong pumayag na kahit maliit na kasalanan, amen, ay makahawak at makapasok sa ating buhay at baguhin ang ating pamumuhay. Amen. Ikatlo na gustong baguhin sa atin ng sanlibutan, ang ating pagsamba. Pag-iisip, pamumuhay, pagsamba. Ang apat na magkakaibigan ay mga Israelita mula sa bayan ng Diyos. Ang kanilang sinasamba ay ang Diyos na tunay at buhay. Ang Diyos na manlilikha. Ang Diyos ni Abraham. Ang Diyos ni Isaac. Ang Diyos ni Jacob. Pero nang masakop ng Babylonia ang Juda, dinala ang mga kabataan ito sa Babylonia at yung mga kabataan na yon, mga kapatid, gustong baguhin ang kanilang pangalan. Daniel chapter 1 verses 6 to 7. Kabilang sa mga ito ay sina Daniel, Hananias, Mishael at Azarias mula sa lipi ni Juda. Binigyan sila ng pinuno ng mga eunuko ng ibang pangalan. Si Daniel ay tinawag na Belteshazzar, si Hananias ay tinawag na Shadrach, si Mishael ay tinawag na Meshach, at si Azarias ay tinawag na Abednego. Maraming nagtatanong kayo ngayong gabi, pastor, ano namang meron sa pangalan nila? Bakit kailangan pang baguhin? Amen? Alam niyo kung bakit, mga kapatid? Dahil nakakabit sa pangalan ng apat na magkakaibigang Israelitang ito ang pangalan ng Diyos na buhay. Ang Diyos na kanilang sinasamba. Amen? Hindi lang yun basta pangalan. Amen? May ibig sabihin ng mga pangalan sa Bible. Alam niyo ba yun? Amen? Ito yung ibig sabihin ng kanilang mga pangalan. Ang ibig sabihin ng Daniel, God is my judge. Pero pinalitan niya nung napunta sa Babylonia, hindi na Daniel. Tatawagin natin siyang Belteshazzar. Na ang ibig sabihin ng Belteshazzar ay keeper of Bel's treasure. Ito naman yung ipinangalan sa kanila ay pangalan ng mga Diyos sa Babylonia. Yung Bel dyan, Bel's treasure, yan din ay isa sa mga pangalan sa New Testament ni Satan. Beelzebub, baka narinig nyo na yun. Beelzebub, ibig sabihin ay hari ng mga langaw. Yun kasi Satanas, mahilig sa marumi. Ibang langaw, marumi, ang gusto. Amen? Bel's treasure. Amen? Tapos si Hananiah, Yahweh is gracious. So, mabiyaya ang Diyos. Pero pinalitan, Shadrach, sabi niya na ako, AKU, is exalted. Isa din, amen, sa mga pangalan ng kanilang Diyos. Ganun kasi mga kapatid, amen, ang mga bansa kahit naman ngayon, napakaraming Diyos. Amen? Mishael, sabi ay, He who is strong God, siya ang Diyos, amen, na malakas o makapangyarihan. Pero pinalitan ng Meshach, na ibig sabihin ay, pagpaparangal kay Goddess Shak.
Amen? Tapos, si Azariah, Yahweh is my helper. Pero pinalitan ng Babylonia, hindi na Azariah, Abednego na, nang ibig sabihin na the servant of Nebo. Pero yun mga kapatid, ito. Hallelujah. Ngayong gabi, gustong palitan ang kanilang pangalan at alisin ang Diyos sa kanilang buhay. Para makalimutan ninyo ang Diyos na sinasamba ninyo sa Israel, bibigyan namin kayo ng ibang pangalan. Mga pangalan ng Diyos namin dito sa Babylonia. Alam niyo mga kapatid, yan din ang eksaktong gustong gawin ng sanlibutan sa ating buhay. Pinapalitan ng pangalan o pagkakakilanlan natin. Amen po ba? Amen. Pero mga kapatid, ngayong gabi, nais ko sabihin, binago na tayo ng Panginoong Jesus. Amen? Ang pangalan natin dati, alam niyo mga pangalan natin dati? Ang pangalan natin dati, sugalero. Ang pangalan natin dati, lasinggero. Ang pangalan natin dati, babaero. Ang pangalan natin dati, palaaway. Chismosa, palamura. Pero magandang balita ngayong gabi, sapagkat tinanggap mo si Jesus sa iyong buhay, binago na tayo ng Panginoon. Iba-iniba ng Diyos ang ating pangalan. Ang ating pangalan, anak ng Diyos. Amen? Hallelujah. At yun rin mga kapatid, gusto rin baguhin ng sanlibutan ang ating pagsamba sa Panginoon. Amen? Oh, nagsimba na kayo ng linggo. Nagsisimba na naman kayo ng Huwebes. Ano bang church yan? Born again pa kasi kayo. Tama ba? Nakarinig na kayo ng ganon? Amen. Alam nyo, ganon kasi ang sanlibutan mga kapatid. Gustong alisin ang Diyos sa buhay ng tao. Nagsimba ka ng linggo, okay na yun. Amen? Na mag-focus tayo sa ibang bagay at gawain kaysa sa mga bagay ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, ang totoo kasi, ayaw ng sanlibutan sa Diyos. Ulitin ko, ayaw ng sanlibutan sa Diyos. Amen. Amen? Kaya, salamat sa Diyos, wala pa naman dito sa Pilipinas, pero sa Amerika, yun nga, itong mga nagdaang taon, sa kanilang mga paaralan doon, inaalis ang panalangin at ang mga Biblia. Ganun kasi sa sanlibutan mga kapatid, diba pinangaral ko nga, tayo kasi, ang gusto natin, tayo ang maging Diyos ng ating buhay. Kaya ayaw ng sanlibutan sa Diyos. Ako ang Diyos. Amen. Pero salamat na lang, amen, yun nga sa ibang bansa, ang nanuklog ay si Donald Trump. Amen. Si Donald Trump kasi ay isang mananampalataya. Amen. 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 Kapag napanood niyo yung kanyang speech, si Donald Trump, nung nanuklog siya, amen, grabe, goosebumps yung kanyang sinabi. Talaga ang tapang ni Donald Trump. Sabi niya, ang Amerika ulit, ang kikilalanin lang natin na gender ay lalaki at babae lang. Siya ang presidente. Amen po ba? Ano i-search nyo? Masi-search nyo. Kristiyano si Donald Trump at siya rin ang pinapanalangin ng mga church natin na patay sa Amerika. Kaya tuwang-tuwa sila nanalo si Donald Trump. Amen. Amen? Hallelujah. Ano ba? Nga, ang mga inaalis ang Diyos sa pagsamba. Paano? Sa mga school, tinuturo yung evolution theory. Dati, sa panahon namin, ang evolution theory ay theory nga. Pero ngayon, ang evolution daw ay isa lang fact. Katotohanan na ang tao daw galing sa unggoy. Bakit nila ginagawa yung kapatid ko sa Panginoon? Inaalis nila ang Diyos sa eksena. Walang Diyos, walang manlilikha, ang lahat ay nagkataon lang, may parang butete na lumitaw dyan, at habang umaandar ang panahon, nagkakaroon siya ng forma, ng itsura, hanggang sa maging unggoy, at yung tao na ay yung unggoy naging tao. Mga kapatid, kung ako ang tao galing sa unggoy, bakit may mga unggoy pa rin ngayon? Hindi sila nag-evolve. Amen? Hallelujah. Hindi yung totoo. Amen. Ikaw, payag ka? Ang lolo mo, unggoy? Amen po ba? Amen. Tsaka isa pa mga kapatid, amen, wala pa akong nakitang unggoy na nagmamaneho. May nakita ba kayo? Wala pa akong nakitang unggoy na nagbi-makeup. Wala pa. Kayo ba may nakita na kayo? Wala pa, di ba? Amen. Din kasi ang panahon natin yan, inaalis ang Diyos. Amen, sa ating sanlibutan. Alam niyo, isa pa sa mga dahilan bakit inaalis ng sanlibutan ng Diyos sapagkat ayaw nila magkaroon ng pananagutan, amen, sa buhay na Diyos. Amen? Dahil ang Diyos ay Diyos, alam kasi ng mga tao, mga kapatid, na magdedemand ang Diyos ng
ng ating pagsamba sa Kanya at ng ating pagsunod sa Kanya. At yun ang ayaw ng tao. Amen? Ngayong gabi, mga kapatid, bakit ko ito ipinapangaral? Ipinapangaral ko ito sapagkat mapanganib ang compromise. Pastor, gaano yan kapanganib o kamapanganib? Mapanganib ang compromise na itong compromise ay nakamamatay. Amen? Mga kapatid, mamamatay ang relasyon mo sa Panginoon dahil sa compromise. Mamamatay ang bagong ikaw at babangon muli ang dating ikaw dahil sa compromise. Mamamatay ang nasa sa iyong puso na sumunod sa Panginoon kapag ikaw ay nakipag-compromise. Kanina, sa introduction ko mga kapatid, babarilin na ng mga ngaso yung oso. Nakatutok na yung baril niya. Pero sabi ng oso, teka lang, bago mo gawin yan, mag-usap muna tayo. Pagkasunduan natin. Amen? So, nakipagkasundo nga ang oso, nakikipagkasundo ang oso, at nakipagkasundo naman yung mga ngaso. Ano nangyari mga kapatid? Pinatay siya ng oso. Bakit? Dahil nakipag-compromise ng mga ngaso. Binaba niya yung standards. Amen? Mga kapatid, hindi ka pwedeng makipagkasundo sa oso. Dahil dito kasi, amen, wala nang oso din sa Pilipinas eh. Pero ang oso mga kapatid, isang mabangis na hayop. Pag nakakita ka ng oso, amen, hallelujah, kailangan mo talagang tumakbo ng pinakamabilis. Amen? Pero mo nakipagkasundo siya sa oso, sige, mag-usap tayo. Ano nangyari? Pinatay siya ng oso. Mga kapatid, ganun ang larawan ng kasalanan. Hindi ka pwedeng makipagkasundo sa kasalanan. Amen. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Gaano pa kaliit yung kasalanan? Alam mo kung bakit? Kapag yan ay nakapasok sa ating puso at hindi naalis, yan ay lalaki at papatay sa atin. Amen po ba? Amen. Diba? Buti na lang sa ating kwento, sina Daniel at ang kanyang 3 kaibigan ay hindi nagpahawa. Hindi nagpa-impluensya sa turo at pamumuhay ng Babylonia. Mga kapatid, tumanggi sila. Daniel chapter 1 verse 8, ngunit ipinasya ni Daniel na hindi niya durungisan ng sarili sa pamamagitan ng bahagi ng pagkain mula sa hari o ng alak man na kanyang iniinom. Kaya't kanyang hiniling sa pinuno ng mga eunuko na napahintulutan siya, huwag dungisan ang kanyang sarili. Sabi ni Daniel, amen, hindi ko gagawin yan. Sabi ni Daniel, hindi ko kakainin yan. Sabi ni Daniel, hindi ko gagayahin yan. Sapagkat yung mga bagay na yan, yung mga pananaw na yan, yung mga turo na yan, ay magpaparumi sa aking buhay bilang isang anak ng Diyos. Amen. Sabi ni Daniel, no! Hindi ako papahawa, hindi ako papa-influensya. Mga kapatid, amen, sa panahon natin ngayon, kailangan pa natin ng maraming Daniel. Amen. Ikaw ba si Daniel? Hindi ka papahawa, hindi ka papa-influensya. Amen. Nakita niyo ba yung picture kanina sa title? Ang daming tao dun sa kabilang sa kabilang ano ba tawag sa ganon? Kabilang bangin, kabilang bakod, pero mag-isa lang siya. Yeah. Hallelujah, hindi ako papahawa sa inyo kahit gaano pa kayo karami. Amen? Hallelujah. Si Daniel, hindi rin siya kumayag na baguhin ang pangalan niya. Di ba? Pinabago yung pangalan niya, Belteshazzar. Sabi niya, hindi. Daniel pa rin ang itatawag niyo sa akin. Amen? Kaya pagdating sa Daniel chapter 6, ito ay panahon na ng bagong hari, si Haring Dario. Siya ang 3 hari sa Babylonia na pinagsilbihan ni Daniel. Alam niyo mga kapatid, ang tawag sa kanya ay Daniel pa rin. Daniel chapter 6 verse 20, nang siya'y mapalapit sa yungib na kinaroroonan ni Daniel, siya'y sumigaw na may pagdadalamhati at sinabi kay Daniel, O Daniel, lingkod ng buhay na Diyos, ang iyo bang Diyos na patuloy mong pinaglilingkuran ay nakapagligtas sa iyo sa mga leon? Mga kapatid, tinawag siyang Daniel. Hindi siya tinawag na Belteshazzar. Diba? Daniel chapter 1, ito yung Daniel chapter 6 na. Sabi niya, hindi Belteshazzar ang tatawag sa akin. Ako pa rin si Daniel. God is my judge. Amen? Hallelujah. Pero ngayong gabi mga kapatid, hallelujah, paano nga ba napagtagumpayan o napaglabanan na itong 4 na magkakaibigan ng compromise? Pangalawa natin pag-usapan, the preparation to not compromise. Ang mga paghahanda na hindi mahawaan o hindi maimpluwensyahan. Ang maganda sa 4 na magkakaibigan na ito mga kapatid, bagamat sila ay dinalang bihag sa Babylonia, sila ay naihanda
at naturuan na sa Juda. Amen? Hallelujah. Pakinggan mo ito, kapatid ko sa Panginoon, meron kang pressure ng compromise na kakaharapin sa sanlibutan. Ulitin ko, meron kang mga pressure ng compromise na kakaharapin sa sanlibutan. Amen? Sa mga kabataan na narito, sa inyong school, meron pressure ng compromise. Sa mga magulangin na narito, sa inyong trabaho, at sa lugar na tinitirhan ninyo, merong pressure ng compromise. Sabi ko nga, sa lahat ng lugar, nandiyan ang compromise. Amen? At kapag ikaw ay hindi handa, o hindi ka naihanda, mga kapatid, bibigay ka sa pressure. Ulitin ko, kapag hindi ka naihanda, bibigay ka sa pressure. Kaya ang pressure gigipitin ka. Amen? Bibigay ka sa tukso. Mananalo ang pita ng laman. At matutuwa syempre ang dyablo. Amen? Kaya kailangan maihanda tayo, mga kapatid. Ito ang mga paghahanda na meron tayo. Una, the influence of the church. Amen? Daniel chapter 1 verse 1. Nang ikatlong taon ng paghahari ni Jehoiakim na hari ng Juda, dumating sa Jerusalem si Nebuchadnezzar na hari ng Babylonia at kinupkop iyon. Amen? Binasa natin ay Daniel chapter 1 verse 1. Mga kapatid, konting biblical history muna tayo. Amen? Nang sakupin ng Babylonia ang Juda, pakinggan niyo po ito para mag-gets niyo po yung kwento. Nang sakupin ng Babylonia ang Juda, ang hari sa Juda ay si Jehoiakim. Pangatlong taon pa lang ng paghahari niya. Si Jehoiakim, amen, ay anak ni Josiah. Si Josiah, mga kapatid, ay naging hari din sa Juda. At siya ay nahalal na hari nung siya ay 8 taong gulang. Siya ang pinakabatang naging hari sa Israel. 8 years old. Amen? Mapabasa niyo mamaya. Amen? Si Josiah, mga kapatid, ay isang mabuting hari. Nang siya ay magpasimulang maghari sa Juda, pinasimulan niyang pabuksan muli ang templo na sinarado ng kanyang lolo na isang masamang hari. Amen? Yung kanyang lolo, hinatak niya yung mga Israel na sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Pero itong si Josiah, nang siya ay magsimulang maghari, pinabuksan niya muli ang templo ng Diyos. Para doon ay sumamba muli ang mga Israelita sa buhay na Diyos at makapakinig muli ng mga kasulatan o kautusan ng Diyos na ibinigay kay Moses. 2 Kings chapter 23 verses 24 to 25. Ito yung kwento. Bukod dito ay pinag-aalis ni Josiah ang mga sumasangguni sa masamang espiritu. Na ipangaral ko ito, mga nakaraang Huwebes, amen, mga witchcraft, panggagaway, at ang mga mangkukulam, pinaalis daw ni Josias. So sabi ko sa inyo, mga kapatid, biblical yung mga witchcraft, pangkukulam, panghuhula, albularyo, amen, pagtatawas, ang mga teraphim, ang mga Diyos-Diyosan, at ang lahat ng karumal-dumal na nakita sa lupain ng Juda at Jerusalem, upang kanyang matupad ang mga salita ng kautusan na nasusulat sa aklat na natagpuan ng paring si Hilkiah sa bahay ng Panginoon. Sa mga haring nauna sa kanya, ay walang naging gaya niya na bumalik sa Panginoon ng kanyang buong puso, buong kaluluwa, at buong lakas niya ayon sa lahat ng kautusan ni Moises. Ni may lumitaw mang gaya niya pagkamatay niya. So nabasa natin, mga kapatid, si Josias ay isang mabuting hari na may takot sa Diyos. Kung siya'y maghari, pinabalik niya ang kanyang mga kababayan, ang buong bayan ng Israel. Sumamba sila muli sa buhay na Diyos at hindi sa mga Diyos-Diyosan. Pinagtatanggal niya lahat ng mga, alisin niya lahat ng mga yan! Hindi yan ang Diyos! Itapon lahat yan! Sunugin lahat! Ang sasambahin natin ay ang Diyos ng langit! Amen? Sa madaling sabi, mga kapatid, nagkaroon ng revival sa Juda sa panahon ni Haring Josiah. Nanumbalik sila sa Panginoon. Ngayon, ano meron doon, pastor? Yun yung panahon, amen, ng kapanganakan nila Daniel. At ng kanyang 3 kaibigan, hanggang sila ay nagbibinata. Yun yung kanilang naabutan sa Juda. Si King Josiah ang hari. Nagkaroon ng revival, bumalik sila sa Diyos. Amen? Sapagkat dito sa ating kwento, mga kapatid, nung sakupin ng Babylonia ang Juda, sila Daniel daw, amen, ay nasa edad na 13 hanggang 16 years old. Ganun yung range ng kanilang edad. Mga kabataan pa lang sila dito.
Kaya dito sa panahon ni King Josiah, pwedeng sila ay 9 years old, nakita nila 10 years old, 11 years old, nakita nila ang kanilang lugar, lahat sila sama-samang pupunta sa templo, lahat sila sama-samang makikinig ng salita ng Diyos, lahat sila sama-samang sasamba sa Diyos. So mga kapatid, ang punto ko dito, hallelujah, nung nandoon sila Daniel sa Juda, wala pang Babylonia, amen, sumasamba sila lahat sa Diyos. Naturuan sila ng mga kautusan ng Diyos. Amen? At yun mga kapatid, ay larawan ng church sa panahon natin ngayon. Ang isa sa naghahanda sa atin upang hindi tayo ma-compromise, ma-impluwensya ng sanlibutan ay ang church. Ulitin ko, isa sa mga naghahanda sa iyo at i-impluwensya sa iyo para hindi ka ma-impluwensya ng sanlibutan ay ang church. Yun si Sir Daniel. Lagi silang nasa templo, nakikinig ng salita ng Diyos. Dahil ay utos ni King Josiah. Yun yung kanyang kinalakihan. Nasa templo sila palagi. Kaya kamusta tayo mga kapatid? Kapag may gawain sa church, nasa church ba tayo palagi? Amen. Yun mga kapatid, church ang maghahanda sa'yo. Church na hindi nagko-compromise sa kasalanan. Church na hindi pinaghahalo ang tama sa mali. Church na naninindigan sa katuwiran. Church na pinapangaral ang katotohanan ng salita ng Diyos. At church na sumasamba sa Panginoong Hesus na siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan lang ng ating Panginoong Hesus. Amen. At tayo sabihin ngayong gabi mga kapatid, isa ang Father's House sa church na yun. Amen. Hallelujah. Naririnig ko palagi mga kapatid, hallelujah, noong panahon nila Sister Rioli, syempre, panahon nila, ay narinig ko kay Pastor Boyd, mga naunang pastor, amen, sa kanilang mga pangangaral daw, laging sinasabi, ang puti ay puti, ang itim ay itim. Kaya lang sa panahon natin ngayon, wala na, malambot na. Wala nang puti, wala nang itim, pinaghalo na, kaya gray na. Alam niyo yung gray, yun nga, pinaghalo ang puti at itim. Compromise. No, nung panahon daw nila, totoo, Sister Rioli, nandyan. Sabi ni Pastor Boyd, yung panahon lang nila noon, ang puti ay puti, ang itim ay itim. Ang tama ay tama, ang mali ay mali. Amen. Kamusta ngayon? Pwede na yan. Okay lang yan. Maliit lang. Kunti lang. Amen. Alam niyo mga kapatid, hallelujah, kailangan natin pumunta palagi sa church. Amen. Kahit may pasok sa school, punta pa rin tayo sa church. Kahit pagod na sa trabaho, pupunta pa rin sa church. Amen. Bakit pastor? Dahil sa church, inihahanda ka. Amen. Marami kang kakaharapin na pressure ng compromise sa labas. Amen. Inihahanda ka na maharap mo yung mga tukso at hamon ng sanlibutan. Amen. Alam niyo mga kapatid, ang dami nating matututunan dito sa church na hindi natin matututunan sa labas ng church. Amen. Amen? Na kapag ikaw ay lumaki sa church, na katulad ng ganito mga kapatid, gaya ni Daniel, kaya mo mapagtagumpayan ang pressure ng compromise sa sanlibutan. Napakinggan ko sa church yan, nangaral si pastor, mali yan! Dapat gano'n mga kapatid, amen po ba? Hindi yung, wala naman si pastor. Wala naman dito si sister, si brother. Sige na nga. Isa pa nga. Isa pa nga. Compromise. Amen po ba? Pero pag sa church, naihanda ka, di ako sasama. May church kami ngayon. Mas pupunta ako sa church kaysa sumama ko sa inyong makipag-inuman. Nandiyan ba po ba kayo? Ikalawa, mga kapatid, the influence of the parents. Sino dito ang mga magulang? Nangaral ako ng Mother's Day at Father's Day. Mga magulang, malakas at malaki ang magiging impluensya nyo sa inyong mga anak. Lalo na, amen, sa mga nandito na mga magulang na kasama pa ninyo inyong mga anak, meron kayong malaking magagawa para sa kanila. Amen? So narito sina Daniel, mga kapatid. Siyempre may mga magulang sina Daniel. At yung mga magulang nila, siyempre din mga Israelita. Amen? Mga mananamba sa Diyos na buhay. Yun nga lumaki sila sa revival noong panahon ni King Josiah. Kaya sigurado,
yung mga magulang ni Daniel may takot din sa Diyos. Namulat sila sa mga katuruan na binabasa at pinapangaral noon sa templo nila. Kilala nila ang kanilang Diyos. Ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, ang Diyos ni Jacob. Mga kapatid, so pastor, paano mo naman nasabi? Paano ka naman nakasiguro na pati yung mga magulang nila, kung may kilala din, may takot sa Diyos? Alam niyo kung bakit? Simple lang, babalikan na natin kanina. Dahil yung mga pangalang ibinigay sa kanilang mga anak ay mga pangalan na naroon ang pangalan ng Diyos. Ang ipapangalan ko dito, Daniel, God is my judge. Sino nagpangalan mo? Si Daniel? Mami, pangalan mo Daniel. Hindi. Ang nagpangalan nun, magulang nila. Tama ba? Papangalan ko dito, Daniel. Ang ibig sabihin, ang Diyos ay hukom. Amen? Sabi ng mga ina, ay papangalan ko dito, Hananias. Yahweh is gracious, mabiyaya ang Diyos. Pero ano mga kapatid, ganun yung mga ipinangalan nila sa kanilang mga anak. So, malinaw mga kapatid, ang mga magulang nila, kumikilala din at may takot sa Diyos. Amen. Amen po ba? So, pati ang kanilang mga magulang, naka-impluensya kina Daniel. Nakuha niyo po ba? Amen. Mga kapatid, amen, na para bang sinasabi ng magulang ni Daniel kay Daniel, kasi God is my judge, para bang sinasabi ng magulang ni Daniel, amen, Daniel, hindi namin makikita ang lahat ng gagawin mo. Darating ang oras, mawawala kami sa mundong ito. Amen? So, hindi ka na namin mababantayan. Pero tandaan mo, Daniel, ang iyong pangalan, ang Diyos ay hukom. Amen? Ibig sabihin, nakikita o makikita ng Diyos ang lahat ng gagawin mo. At ibig sabihin ng Diyos ay hukom, dahil nakita ng Diyos ang lahat ng mga gagawin mo, hahatulang ka ng Diyos. God is my judge. God is my judge. Ang Diyos ay hukom. Hindi man kita mabantayan ng Daniel, pero binabantayan ka ng Diyos. Ang Diyos ang iyong hukom. Pagdating ng araw, hahatulang ka ng Diyos sa lahat ng iyong mga ginawa. Amen po ba? Amen. Kaya mga kapatid, narito si Daniel. Siya'y lumalaki, nabitbit niya sa kanyang pangalan. Ang pangalan ng Diyos, God is my judge. Sa tinatawag si Daniel, God is your judge. Amen? Alam niyo mga kapatid, yun din ay paraan para laging maalala ni Daniel ang Diyos. Alam niyo mga kapatid, ganun ang impluensya, amen, ng magulang ni Daniel sa kanya. Pero yun mga kapatid, sa pangalan pa lang, pinag-isipan ng mabuti. Amen po ba? Amen. Kaya kung kayo ay magkakaanak, o magkakaanak ulit, amen, hallelujah, pakiusap lang, amen. Huwag niyong pangalanan ng inyong anak na tanggol. Oy, pastor paano mo nalaman yan? Nanonood ka, no? May pinsan ako. Ang palayo ng kanyang anak, tanggol. Siyempre, na-curious ako. Sino ba yun? Bakit tanggol? Dami-dami ipapalayo, tanggol. Yung pala, yun nga, karakter pala sa TV. Amen? Palabas pala sa TV. Pero yung mga kapatid, di ba, tuwan-tuwa tayo. Yun nga, idadagdag ko lang ito. Uy, si tanggol nandyan na. Kung hindi ako nagkakamali, yung palabas na yun, na pinagbibidahan ng pangalang tanggol, ay puro kaguluhan. Puro karahasan, puro patayan. Pero yung mga anak mo, gusto mo lagi masakot sa rambol? Tanggol di ba? Sino ba si tanggol? Tama ba? Eh mga kapatid, sa pangalan pa lang, pag-isipan natin, ano yung maganda yung pangalan dito? Ang pinangalan namin sa anak namin, Ruth. Nasa Bible yun. Amen? Ruth. Hindi yung ano kayang dito? Jezebel kaya? Alam niyo yung Jezebel? Idadagdag ko na rin to para sa ating mga konting insight. Alam niyo si Jezebel sa Bible? Ang pinakamasamang babae sa Bible. Tatandaan niyo yun. Pag-aralan ng susunod, hindi nakasama sa pangalan Yung Jezebel, karakter sa Bible yun, siya ang pinakamasamang babae sa Bible. Pinapatay na lahat ang propeta ng Diyos. Kaya pag-iusap baka may magkaanak, babae. Jezebel. Negative si Jezebel sa Bible. Amen? So ngayon kami mga kapatid, amen? Nagpapasalamat ako sa mga magulang na dinadala ninyo ang inyong mga anak dito sa church. Amen? Yan ang pinakamaganda nyong magagawa para sa inyong mga anak. Amen? Sa mga magulang na narito, nakasama pa ninyong inyong mga anak, magkaroon tayo ng impluensya sa kanilang buhay. Mga magulang,
Magkaroon tayo ng impluensya sa ating mga anak. Huwag tayong pumayag na ang maka-impluensya sa ating mga anak ay yung mga pananaw, prinsipyo at turo ng sanlibutan. Anak, masama yan. Anak, bawal yan. Anak, hindi yan ang sinasabi ng salita ng Diyos. Anak, kasalanan yan. Amen po ba? Hallelujah. Alam niyo mga kapatid, yun nga, yung mga napapakinggan natin sa church na mga pangangaral, pagdating sa bahay, pwede nyo ulit pag-usapan. Anak, kamusta? Anong mga napakinggan, anong mga natutunan mo kayo sa pangangaral? Amen? Nangusap pa ang Diyos sa'yo? Amen po ba? Yun din, yung mga patotoo natin sa buhay, i-share natin habang kumakain tayo sa pagkainan. Alam mo anak, kanina wala tayong benta, pero nanalangin ako sa Panginoon. Tumugon agad ang Diyos, anak! Amen! Hindi yung kumakain kayo, di ba? Tapos habang kumakain kayo, alam mo, yung pastor natin sa Padre Sos Pateros, hindi ko maintindihan kung kapit. Kaya pala minsan mga kapatid, lalakad ako, napapatid ako minsan. Parang, kaya napapatid ako. Amen. Alam niyo mga kapatid, gagawin natin sa ating mga anak, yun ay pag-i-impluensya natin sa kanila. Para sila din, yun din, yung nakikita sa atin, pupurihin, sasambahin, paglilingkuran din nila ang ating Panginoon. Psalm 78 verses 4-7, ang mga iyon sa kanilang mga anak ay hindi namin ikukubli, itatago. Hindi sasabihin sa darating na salinlahi, ang maluluwalhating gawa ng Panginoon at ang kanyang kalakasan at ang kanyang mga kahangahangang gawa na kanyang ginawa. Yun nga, hindi mo itatago sa iyong mga anak ang mga ginawa ng Diyos sa iyong buhay. Lalo na nung wala pang yung mga anak, nung ikaw ay dalaga pa, nung ikaw ay binata pa, di ba, ano yung mga patotoo, pwede doon natin ikwento sa ating mga anak ang kabutihan ng Diyos. Sabi pa, verse 5, sa Jacob, siya'y nagtatag ng patotoo, at sa Israel ay nagtalaga ng kautusan, na kanyang iniutos sa ating mga magulang, upang sa kanilang mga anak ay kanilang ituro naman. Verse 6, upang malaman ng mga iyon, ng susunod na salinlahi, ng mga batang hindi pa ipinapanganak na magsisibamon at sasabihin ng mga iyon sa kanilang mga anak upang kanilang ilagak ang kanilang pag-asa sa Diyos. Amen? Mga kapatid, mga magulang na narito, yun ang ituro natin sa ating mga anak na ang ating pag-asa ay nasa Diyos. Amen? Amen po ba? Amen. Wala sa mga kayamanan ng sanlibutan ito. Wala rin sa edukasyon. Ang ating pag-asa nasa Diyos. Amen? Amen? Hallelujah. Maraming mga nakapagtapos ng pag-aaral pero walang maayos na buhay at trabaho ngayon. Meron, pastor? Meron. Kaya hindi edukasyon ang makakapag-ahon sa atin sa buhay. Maganda, makapagtapos ka, amen, pero mga kapatid, hallelujah, huwag mong ibigay lahat. Dapat ibigay mo lahat sa Diyos. Ang pag-asa pa rin natin nasa Diyos. May mga kakilala ko hindi nakapagtapos ng pag-aaral, pero grabe, maganda ang buhay ngayon. Amen po ba? Kaya, anakan, magpursigihin mo. No! Ilagap nila ang kanilang pag-asa sa Diyos. Yun ang ituturo natin sa kanila. Amen po ba? Una pa rin ang Panginoon. Una pa rin ang mga bagay ng Panginoon. Seek me first, sabi ng Diyos, and all these things shall be added unto you. Amen po ba? Andiyan pa po ba kayo? Sapagkat nakakalungkot sa ating kapanahunan, nakikita ko ngayon, pag-pray natin ang mga kabataan. Alam niyo, pansin ko ngayon, hindi ko alam ha, sorry, hindi po ako against sa school. Pero school ngayon, parang ang daming mga pinapagawa. Pero pag nagtrabaho ka na, karamihan doon, hindi mo naman may apply na. Alam niyo ba yun? Amen? Hallelujah. Kaya, huwag masyadong seryoso, easy lang sa mga kabataan na narito, ha? Kaya ako nagtataka ako sa my school ngayon, dati, ewan ko, parang, hindi naman kami ganyan. Parang tutok. Kaya, ewan ko, parang bang ang mga paaralan ngayon, parang meron bang, ewan ko, parang meron spirito na Kristo. Parang inaagaw yung mga oras para sana sa Panginoon, di ba? Tulad ngayon, may mga nagpaalam, di ba? Yung makakatin kasi may pasok sa school, parang gano'n. Mga school ito. Dapat, ang Diyos pa rin ang una. Amen po ba? So, mga kapatid, ikatlo, the influence of the Lord. Daniel 1:17. Tungkol sa apat ng mga binatang ito, pinagkalooban sila ng Diyos ng kaalaman at katalinuhan sa lahat ng turo at karunungan. Mula sa Juda hanggang sa mapunta sila sa Babylonia, sinamahan sila ng Panginoon. At hindi humiwalay ang apat na magkakaibigan sa Panginoon. Dahil alam nila mga kapatid na kapag lumayo sila sa Panginoon, wala silang magagawa.
Kaya ano man ang iniutos, pinagawa sa kanila sa Babylonia, hindi nila ginawa. Bakit? Dahil na-impluwensyahan sila ng Panginoon. Alam nilang sila ay hindi mga taga-Babylonia. Hindi kami mga taga-Babylonia. Bakit kailangan namin matutunan yung mga bagay na yan, yung mga gawain na yan? Kami ay mga Israelita. Kami ay bayan ng Diyos. Kaya hindi kami papahawa. Amen po ba? Mga kapatid, anong application nun? Dapat mga kapatid, pagdating sa labas, tayo ay mga born again pa rin. Paminsan kasi may mga born again na nakakalimutan nila na sila ay born again. Diba? Ay, born again pala ako! Ito, umino. Diba? Kukwentuhan, ay, sorry, ba't ako napumura, born again pala ako? Nandiyan pa po ba kayo? Alam niyo mga kapatid, kapag na-impluwensyahan ka ng Panginoon o sumasa iyo ang Panginoon, saan ka man mapunta, hindi ka mahawaan o mapapasukan ng mga bagay na sa liputan ito. Amen. Pangatlo, pangulit pag-usapan natin, the blessings of not compromising. Ang mga pagpapala ng hindi pagkokompromiso. May blessing mga kapatid kapag hindi ka nakipag-compromise. Amen. Kapag ikaw ay naihanda at napagtagumpayan mo ang mga tukso at pressure ng sanlibutan, mga kapatid, pagpapalain ka ng ating Panginoon. Amen? Anong mga pagpapala na natanggap nila Daniel? Una, ang kanilang espiritu ay naging katono ng Diyos. Daniel 1:17, tungkol sa apat na mga binatang ito, sina Daniel, pinagkalooban sila ng Diyos ng kaalaman at katalinuhan sa lahat ng turo at karunungan. Si Daniel ay mayroong pagkaunawa sa lahat ng pangitain at mga panaginip. Biruin niyo mga kapatid, si Daniel, kaya niya magpaliwanag ng mga panaginip. Grabe! Sino sa inyo dito kaya mong paliwanag ng panaginip? Amen? Mga kapatid, ang totoo, Diyos lang ang makakagawa nun. Pero dahil si Daniel, hindi siya nakipag-compromise, inilagak niya ang kanyang buong puso, kaluluwa, espiritu sa Panginoon, amen, tinulungan siya ng Diyos, amen, para ba siyang nagkaroon ng espiritu ng Diyos na kaya niya ipaliwanag ang mga pangitain at mga panaginip. Amen. Kapag binasa ng Daniel chapter 2, na naginip sa haring Nebuchadnezzar, si Daniel ang nakapagpaliwanag ng panaginip ni Nebuchadnezzar. Grabe, mga kapatid, nagiging katono mo ang espiritu ng Diyos o ang Diyos. Amen. Ang ibig sabihin lang nun mga kapatid, pinagpala si Daniel ng mga spiritual insights. Amen. Favor yun, mga kapatid. Kaya mong makadiscern. Hallelujah. Meron ako nabalitaan noon, may pastor tayo noon, may isang mananampalataya, may mga pastor ng mga ganun, mga kapatid. Grabe yung kanilang gifts, insight sa ating Panginoon. Papasok pa lang yung mananampalataya, alam na ng pastor kung ano yung problema ng mananampalataya. Grabe. Pagkakausapin niya, bro, kamusta? May problema kayo na, gato ganyan. Pastor, paano mo nalaman? May ganun ka din, may mga narinig akong kwento ganun. Mga sinauna pa yun, mga una pa yun sa Potter's House. Grabe, kaya yung ipagkaloob ng Panginoon dahil itinotono nila ang kanilang sarili sa espiritu ng ating Panginoon. Amen? Ikalawa, naging matalas ang pag-iisip ni Daniel. O grabe ang karunungan na binigay sa kanila ng Panginoon. Daniel chapter 1 verse 20, sa lahat ng itinanong ng hari sa kanila, nakita niya na ang kanilang kaalaman ay 10 ulit na mas mahusay kaysa sa kaalaman ng mga salamangkero at engkantador sa buong kaharian niya, sa buong Babylonia. Biruin niyo mga kapatid, hindi sila kumain ng pagkain ng hari, hindi sila nakipagkompromiso, pero ano sabi? Naging mas mahusay sila kaysa doon sa mga tao na kumain ng pagkain ng hari. Naging mas matalino sila, naging mas marunong sila. Amen? Kaysa doon sa mga kumain o nakipagkompromiso. Amen? Sa Babylonia. Amen? Hallelujah. Sabi pa dito mga kapatid, lahat ng tanong ng hari nasasagot nila. Kaya alam niyo mga kapatid, ang mga hindi nakikipag-compromise sa sanlibutan, ginagabayan ng Panginoon. Ginagawang marunong ng Panginoon. Kaya nilang humarap sa mga tao. Kahit gaano pa, kahihirap yung mga pressure, yung mga tanong sa kanila, nasasagot nila sa tulong ng salita ng Diyos. Kahit anong tanong mo sa akin, totoo ba ang Bible? Kaya nilang sagutin. Kasi meron silang karunungan mula sa Panginoon at dahil sa salita ng Diyos. Kaya pansin nyo paminsan mga kapatid, di ba? May mga pangangaral dito paminsan na, grabe yung pangangaral, di ba? Ni Pastora. Parang eksaktong-eksakto talaga sa kalagayan ko ngayon.
sa kinakaharap ko ngayon. Parang ako yun na. Amen? Bakit mga kapatid? Sapagkat minsan ang mga lingkod ng Diyos niya, binibigyan ng karunungan ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. At ikatlo mga kapatid, ang kanilang katawan ay lumusog. At dahil malusog, nakapaglingkod sila ng matagal sa Panginoon. Daniel chapter 1, verses 15 to 16. Pagkatapos ng 10 araw, nakita ng tagapagbantay na mas malusog sila kaysa sa mga kabataang kumakain ng pagkain ng hari. Tuloy niyo mga kapatid, mas naging mas malusog daw sila kaysa doon sa mga kumain ng pagkain ng hari. Naging malusog sila Daniel. Sabi ni Daniel, hindi kami kakain. Pero dito sa verse 15, verse 16, ano sabi? Mas malusog sila kaysa sa mga kabataang kumakain ng pagkain ng hari. Kaya, ipinagpatuloy na lang ang pagbibigay sa kanila ng gulay at tubig sa halip na pagkain at inumin ng hari. So mga kapatid, biblical, gulay. Amen. Ulitin ko, gulay. Amen. Ulitin ko ulit, gulay. Amen. Sino nandidiri sa gulay? Kapatid, kinain na Daniel, gulay. Ano sabi? Naging mas malusog sila. So, biblical ang gulay, nakakapagpalusog ng katawan. Hindi kami kakain ng karne ng pag... Jesus name! Kakainin ko ngayon ang palaya, Amen. okra, labanos, kalabasa. In short, chapsuy. Amen. Kaya sa mga hindi kumakain ng gulay, amen, kain kayo ng gulay. Amen po ba? Biblical o? Gulay at tubig. Hindi gulay at kape. Daniel chapter 1 verse 21. Patuloy na naglingkod si Daniel kay Nebuchadnezzar hanggang sa unang taon ng paghahari ni Cyrus. Mga kapatid, sinabi ito sa Bible. Alam niyo kung bakit? Si King Cyrus, hindi na siya Babylonia. Siya ay isang Persian na. Pagkatapos ng Babylonia, Persia naman ang sumakop sa Judah. So, ano ibig sabihin nito? Konting history lang. Ito kasi ay mga history sa Bible. Pagkatapos ni Nebuchadnezzar, ang naghari yung kanyang anak na si Belshazzar. Pagkatapos ni Belshazzar, si Dario. At pagkatapos si Dario, si Cyrus. Pero yun mga kapatid, yung tinagal ni Daniel sa paninilbihan sa mga hari, 4 na hari ang kanyang dinaanan. Siyempre, mga hari, hindi lang isang taon na naghari. Hindi, di ba? Alam niyo mga kapag pinag-aralan niyo si Daniel, 70 years ang dumaan sa kanyang paglilingkod sa ibang lugar, sa mga dayuhan. 70 years. Tumagal siya ng ganun. Pero kahit 70 years na siya, malakas, manusog, at matalino pa rin si Daniel. Bakit? Dahil hindi siya nakipag-compromise. Hindi ako makikipag-compromise. Mga kapatid, anong napansin natin dito? Amen? Hallelujah. Biruin nyo, yung mga hindi nakipag-compromise, pansinin nyo mas naging mahusay sila. Mas naging malusog sila. Amen po ba? In short mga kapatid, sila ang pinagpala ng Panginoon. Nadaig nila yung mga kasama nila na nakipag-compromise. Sige, amin yung pagkain na yan. Pero si Daniel, no! Hindi kami kakain. Hindi kami papahawa. Pero nabasa natin mga kapatid, sila ang pinagpala at pinabura ng Diyos. Alam nyo katunayan mga kapatid, amen, hallelujah, ito yung panguling verse. Pati si Haring Nebuchadnezzar bumilib kay Daniel. Amen. Daniel chapter 2 verses 46 to 48. Nagpatira pa si Haring Nebuchadnezzar upang parangalan si Daniel. Hari ka, nagpatira pa ka. Nakita niyo ba yan? Nabasa niyo ba yan? Pagkatapos, nagutos siyang maghandog at magsunod ng insenso kay Daniel. Sinabi niya kay Daniel, dahil sa ipinahayag mo ang panaginip ko. Ito nga, ipinaliwanag ni Daniel ang panaginip ni Nebuchadnezzar. At ang kahulugan nito, totoo na ang iyong Diyos ang pinakamakapangyarihan sa lahat ng Diyos. Daniel, ang Diyos mo, walang katulad. Yung mga Diyos namin dito sa Babylonia, mga peking Diyos. Ang Diyos mo ang totoo. Sabi ba, siya ang dapat kilalaning Panginoon ng mga hari. At siya lamang ang nakakapagpahayag ng mga hiwaga. Pagkatapos, binigyan ng hari si Daniel ng maraming magagandang regalo. Sino dito gusto mo magkaroon ng magagandang regalo? Huwag kang makipag-compromise. Ginawa siyang tagapamahala ng buong lalawigan ng Babylonia at pinuno ng lahat ng marunong. May mga marunong sa Babylonia, pero si Daniel ang pinaka-pinuno. Nakita niyo yung favor? Nakita niyo yung blessing? Mismong hari na si Nebuchadnezzar, itinaas niya si Daniel. Grabe ito.
Amen? Ibang talino nito, ibang husay nito, ibang galing nito. Daniel, sumasa iyo ang inyong Diyos na buhay. Nakilala pa rin po kundi sa Diyos ng Israel. Amen? Kaya ngayong gabi mga kapatid, pagpapala talaga ang hindi mag-compromise. Amen? Kaya sa bawat isa na narito, huwag kang papadala sa pressure ng compromise sa sanlibutan. Pakinggan mo ito, yayayain ka nila. Hahawaan ka nila. Tuturuan ka nila. Babaguhin ka nila. Sa lahat ng narito ngayong gabi, huwag kang pumaya. Hindi ko gagawin yan. Hindi ko kayo gagayahin. Hindi ako papal-influensya sa inyo. Ako ngayon ay isang born-again Christian na tinubos ng Panginoong Hesus. Ako ngayon ay anak ng Diyos na naglilingkod sa Kanya. Sa Kanya lang ako susunod. Amen? Sa lahat ng narito. Amen? Tandaan mo ito. Amen? Mapanganib ang makipag-compromise. Amen? Mga kapatid, pinapakita ng kwento na ito ni Daniel na pwedeng hindi tayo mahawaan. Hindi nagpahawa si Daniel. Amen po ba? Pinapakita ng kwento na ito na pwedeng hindi tayo ma-impluensyahan ng sanlibutan. Amen? Merong quote dito mga kapatid, si A.W. Tozer, anumang espiritu na nagpapahintulot sa kompromiso sa mundo ay isang huwad o mali. Ano ba sabi doon? False spirit, maling espiritu. Anumang relihiyosong kilusan na ginagaya ang mundo sa alinman sa mga pagpapakita nito ay huwad, amen, o mali sa krus ni Kristo at sa panid ng dyablo. Mga kapatid, kapag tayo daw ay nakikipag-kompromiso, kapag ang church ay nakikipag-compromise, wala na doon ang presensya at spirito ng Panginoon. Pero hanggat ang church namumuhay sa katwiran at kabanalan, nandoon ang Panginoon sa kanilang kalagitnaan. Amen. Sa aking pagtatapos mga kapatid, last na. Amen. May ipapakita akong picture sa inyo. Isa itong larawan ng leon. Sino sa inyo nakakita na ng leon? Sa personal. Amen. Hallelujah. Hindi ko alam kung may leon pa ngayon sa Manila Zoo. Amen. Sabi dyan mga kapatid, a lion will never eat grass no matter how hungry it is. Be like a lion. Never lower your standards because of hunger for relationships or friendships. Alam niyo mga kapatid, ang leon, hindi yung kumakain ng damo. Tama ba? Hindi yung kumakain ng anumang halaman. Ang leon, ang kinakain niya, karne. Tama ba? Tama ba? Tama ba? Kasi sa inyong pamilyar, ang leon hindi kumakain ng damo. Pero mga kapatid, paano kung wala na siyang makitang karne ang leon at damo na lang ang kanyang mga nakikita? Alam niyo, sabi dito, kahit ano man ang mangyari, kahit gutom na siya, pipiliin na lang ng leon na mamatay kaysa kumain siya ng damo. Kuha niyo mga kapatid? Tingnan niyo yung picture, oh. Nangayayat na yung leon. Wala na siyang makitang karne. Pero ang daming damo sa paligid niya. Di ba? Hindi sinabing, pwede na to. Pagkain din naman ito, damo. Ito na lang. Sabi ng lion, never lower your standards. Huwag mong ibaba ang iyong pamantayan. Huwag mong ibaba ang iyong pamantayan. In short, huwag kang makipag-compromise. Dahil lang sa relationship, dahil lang sa friendship. Amen? Mga kapatid, amen? Hindi na baling, hindi niyo ako maging kaibigan, pero hindi ko ibababa ang aking pagiging Kristiyano. Amen. Hindi na baling magalit kayo sa akin, hindi pa rin ako iinom yan, hindi pa rin ako hihitip, hindi pa rin ako titikim yan, hindi pa rin ako magsisinungaling, hindi pa rin ako mandadaya dahil ako, amen, ay tumanggap na sa Panginoong Hesus, ako'y born again Christian na. Amen? Hallelujah. Hindi na baling, hindi na baling, hindi muna ako magka-boyfriend o magka-girlfriend. Ang mahalaga ngayon, amen, ma-focus ko muna ang Panginoon at ang aking pag-aaral. Amen. Never lower standards because of relationship and friendship. Marami kasi nga, ako na lang, walang relationship sa amin. Lahat dito sa classroom namin in a relationship na. Ako, single pa rin. Ano naman? Mamamatay ka? Amen po ba? Amen po ba? Pati mga kaibigan, hindi naman eh. Amen? Hindi ka man nila samahan yung mga classmate mo sa school, nandito kami ng pamilya mo. Nandito kami ng pamilya mo.
Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Sa lahat ng mga narito, mga kapatid, magulangin, kabataan. Amen? Sa Diyos kayo lalapit. Pangalawa, sa akin. Amen po ba? Amen. Hindi ko kani-kanino makikinig. Kay pastor. Amen. Hindi ko kayo dadalhin sa masama. Amen. Amen po ba? Amen. Hindi ko kayo tuturuan kung paano magbukas ng Red Horse. Mga magulang, ipagkatiwala niyo sa akin ang inyong mga anak. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Panghuli na talaga ito. Mga kapatid, tandaan niyo ito. Itong araw na ito, nagsasalita ako ngayon. Pag dumating ang araw, yung mga tumalikod, yung mga nakipag-compromise, makikita ninyo yung pagkakaiba ng mga nanatili dito sa church kaysa sa yung mga nawala. Tandaan niyo itong araw na ito. Ano makita ng tao, aanihin niya. Batas ng Bible yun. Kaya sa mga narito ng mga kabataan, huwag kayong panghinaan ng loob, mainggit sila, yung nagagawa na yung gusto nila. No. Manindigan ka sa katwiran kabanalan. Inihahanda ka ng Panginoon. May magandang plano ang Diyos sa hinaharap sa iyo. Amen po ba? Amen. Pakinggan nyo ito. Yung buhay nyo, pagdating na araw, mahihiwalay kayo. Makikita mo yung sarili na, wow, pamamangha ka na lang sa Panginoon. Lord, grabe. Lord, blessing. Andito na ako ngayon. Amen? Bakit ko nasasabi ito? Nakita ko ito, mga kapatid. Sa mga nanatili sa church, sa mga umalis ng church. Kung nasa Mandaluyong pa kami. May kabatch kami ni Rolin, kasama ko nagdadrama noon. Siya pa ang gumaganap ng mga Jesus noon. Amen? Alam nyo ngayon, mga kapatid, hinahabol siya ng mga lending. Ano ba tawag sa mga? Lending company. Bakit? Puro utang. Yan nga eh. Nawala sa church, pag-compromise, pagkalayawan. Ano ngayon? Tatago siya, tinatawagan yung mga kapatid niya, ibinibigay niya sa kanyang pamilya, sakit ng ulo. Pero yung mga nasa church, mga kapatid, hallelujah, amen, magiging testimony ang iyong buhay. Huwag kang makikipag-compromise. Amen po ba? Huwag kang makikipag-compromise. Sige lang, Lord, tiisin ko. Amen. Sa church pa rin ako, sa'yo pa rin ako, salita mo pa rin, Panginoon. Alam ko may ginagawa ka sa aking buhay. Darating ang araw, amen, mga kapatid sa Panginoon, magkakaroon ka ng impact sa ibang mga tao, lalo na sa iyong pamilya. Pero yung mga kapatid, si Daniel, nagkaroon siya ng favor sa ibang mga tao. Kahit sa pinakamataas na posisyon doon sa kanilang kaharian, ang hari, pinarangalan niya si Daniel. Sino pinarangalan ng hari? Yung mga nakipag-compromise? No, yung hindi nakipag-compromise ang pinarangalan ni Nebuchadnezzar. Amen po ba? Yun ang gustong gawin ng Diyos sa bawat isa. Huwag kang makiayon sa takbo ng sanlibutan. Amen po ba? Pananatili mo, mga kapatid, kahit saan, born again tayo. Ay, sorry. Sa aming ginagawa. Ay, sorry. Kasalanan yan, sorry. Amen po ba? Amen. Ang kapatid sa ating Panginoon, palakpakan natin ang Panginoon. Sige po tayo lahat. Praise God. Kinuha ko ang oras na ito. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Lumampas man tayo sa oras, pero kailangan kong ipangaral ito. Para ito sa'yo din, magulangin. Para sa'yo ito din, kabataan. Amen. Wag. Do not compromise, mga kapatid. Ang nagko-compromise ang siyang mapapahama. Katulad ng mga ngaso kanina, hindi niya pa binaril yung oso. Kaya tuloy, naunahan siya ng oso. Nakipagkasundo pa kasi siya. O sige, magkasundo na lang tayo. No, ganun ang kasalanan. Kapatid ko sa Panginoon, paiikutin ka ng kasalanan. Na hindi mo alam, ikaw pala ay papatayin ng kasalanan. Amen? Kaya mga kapatid, huwag tayong makipag-compromise. Manatili tayo sa katwiran at kabanalan ng ating Panginoong Jesus. Binubuksan po natin ang ating altar. Umanap tayo ng lugar na pwede natin kausapin ang ating Panginoon. Hingin natin sa Panginoon na bantayan natin ang ating puso. Amen? Panginoon, ang dami namin kinakaharap na mga compromise sa sanlibutan ito, Diyos. Tulungan mo kami, Panginoon, aming masawata. Panginoon, na hindi kami maimpluwensyahan ng mga bagay, Panginoon Diyos, ng mga pananaw, ng mga prinsipyo, ng mga katuruan, Panginoon, ng sanlibutan ito, na salungat sa katuruan ng iyong salita, Panginoon. Hallelujah. Binubuksan po natin ang ating altar habang inaawit natin, pupurihin ka, O Diyos.
Hallelujah. Ang aming alay ay pagsamba. Praise God. Thank you, Lord. Hingin mo sa Panginoon. Paglabas mo sa lugar na ito, nandyan ang pressure. Sa iyong paaralan, maraming pressure. Sa iyong trabaho, maraming pressure. Sa iyong negosyo, maraming pressure. Sa iyong tindahan, maraming pressure. Sa iyong tahanan, maraming pressure. Amen. Yayayain ka, tuturuan ka, sasabihan ka. Amen. Huwag kang pumayag, kapatid ko sa Panginoon. May magandang ihahanda ang Diyos para sa iyo na ikaw rin ang makikinabang, ikaw rin ang mamamanga, ikaw rin ang pagpapalain, kapatid ko sa Panginoon. Thank you, Jesus. Glorify your name. Purihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian ng buong karangalan ng kapangyarihan mo'y walang pupurihin ka, O Diyos. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian na buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisang, ikaw lamang, wala nang ibang. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig. Isisigaw, tayo magsitayong lahat, pupurihin ka, O Diyos. Awitin natin na pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang. Habang nakatas ang ating kamay, ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig. Isisigaw sa buong mundo, ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo. Purihin, pasalamatan natin ang ating Panginoon sa gabi ito. Glory, glory, glorify your name. Maraming salamat, Panginoon Jesus, dahil hanggang ng aming pangbangalan. Glory, glory, glorify your name. Maraming salamat, Panginoon Jesus, ikaw ang aming pinupuri, ikaw ang aming sinasamba. Dakila tao, Diyos, yun mo, skanda, rama, nama, hinilihan, glory, glory, glorify your name. Praise God, thank you, Jesus. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, glorify your name. Praise God. Kapatid ko sa Panginoon, ang mundong kinagagalawan natin ay pasama ng pasama. Hallelujah. Pero narinig natin ngayong gabi, hallelujah, kaya nating hindi tayo maimpluwensyahan. Ang kwento ni na Daniel, mga kapatid, ay kwento, amen, na pwede nating mapagtagumpayan ang pressure at tukso ng sanlibutan.
Ay hindi tayo papahawak, hindi tayo papa-impluwensyahan, at tayo mananatilit maninindigan sa katuwiran at kabanalan ng ating Panginoon. Mga kapatid, yan ang gusto ng Panginoon. Do not compromise.